Hiram na Pag-ibig, Kabanata 4, Lamay. Pag-uwi ni John mula sa paralan ay nakita niya maliwanag ang bahay ng kanilang kapitbahay. May lona sa labas nito at may mga lamesa at upuan. "Unsay nahitabo?" tanong ni John sa kanyang sarili. "Mano po inay, itay? Unsay naa sa atong silingan?" tanong ni John sa kanyang magulang. "Pumanaw kaninang umaga si Lolo Mario," sagot ni Aling Iliana. Nalungkot si John. Naalala niya ang masasayang alaala niya kay Lolo Mario. Nung bata pa siya ay pinapayagan siyang umakyat sa puno ng aratilis kapag gusto niya mamitas nito kasama ang kanyang kapatid. Nariyan pa nabigyan siya ng hinog na bayabas lalo na kung hitik sa bunga ang kanilang puno. "Tay, kinsay pati sa silingan?" tanong ni Ethan nang makarating at makapagmano sa kanyang mga magulang. "Si Lolo Mario, anak," tugon ni Mang Gabriel. "Total may bakasyon na kayo sa paralan. Mangyari na tulungan natin si Aling Fatima at Mang Andres tuwing gabi sa lamay," wika ni Aling Iliana. "Bukas, mamalengke ka Liana para makapagluto ng arroz caldo na ihatag ugma sa lamay ni Lolo Mario. Puntahan mo bukas ng umaga si Fatima at sabihin mo na magbibigay tayo ng 2 kaldero ng arroz caldo," sabi ni Mang Gabriel sa asawa. Kinabukasan ay naging abala ang buong pamilya ni Mang Gabriel sa pagtulong sa pamilya ni Mang Andres at Aling Fatima sa pagpapakain sa mga nakikilamay. "Salamat kaayo Eliana sa pamilya mo," malumanay ang wika ni Aling Fatima. "Sino pa bang magtutulungan kundi tayo rin magkakapitbahay? Ano bang nangyari kay Lolo Mario?" tanong ni Aling Eliana. "May colon cancer siya, stage 3. Naoperahan siya, tinanggal ang buko sa colon niya. Pero hindi na namin siya naibalik sa doktor kasi kailangan daw ni tatay na dumaan sa chemotherapy at kailangan niya magpataba para makayanan niya ito. Subalit hindi na namin nagawa. Mahina siyang kumain at hindi namin siya mapataba. Ang hirap lang sa amin ni Andres kasi nangaaway siya. Hindi namin siya maintindihan. Kapag ako ang inaaway niya, si Andres ang mag-aasikaso sa kanya kasi niya na ako ang magbigay ng pagkain niya o magpainom ng gamot. Kapag si Andres naman ang inaaway ay ako naman ang nag-aasikaso sa kanya." Bakit siya nagagalit? "Kung ano-ano na lang ang pinag-aawayan namin." Malimit, nasasagot ko siya dahil napipikon ako sa mga sinasabi niya. Gaya na lamang nung kunin ko yung ayuda ng DSWD para sa kanya. Nagpabalik-balik ako dahil sa maraming hinihingi. Nang makuha ko na ay dumaan ako sa trabaho dahil may binili akong cabinet na ibinibenta ng kumpanya. Sayang kasi mura at maayos pa ito. Nang iuwi ko ito, sinabi ko kay tatay na ang nakuha kong ayuda ay 3,000 lamang. Nagalit siya dahil narinig niya daw sa radyo na 9,000 ang matatanggap ng mga senior. Galit na galit. Sinabi ko na ang pera ay para pambili ng mga gamot niya. Lalo nagalit dahil bakit ko gagastosin ang pera niya pinaghirapan niya daw ito. Tapos pinagdiskitahan ang binili kong cabinet. Pera raw niya ang pinambili ko sa cabinet kaya kinuha niya ang martilyo at sisirain niya. "Anong ginawa mo?" "Siyempre nagalit ako. Sinabi ko na pera ko ang pinambili sa cabinet. Hindi ko pinag-interesan ng pera niya dahil may trabaho ako." Alam mo Eliana, hindi pa ako kumakain ng araw na yon. Tapos pagdating ko ganun ang ibibintang sa akin. Isa pa nang papasok ako sa trabaho, hinarangan niya ang pinto. Wala raw makakalabas. Magkakamatayan daw kapag may lumabas ng bahay. Marami siyang pagbabantang ginawa sa akin. May panahon na nagkulong ako sa kwarto at hinintay si Andres na makauwi dahil nagbanta siyang papatayin niya ako at inilabas niya ang kanyang malaking itak. Nanlaki ang mga mata ni Aling Iliana sa mga kwento ni Aling Fatima. Hindi niya alam kung paano siya tutugon sa kanyang mga narinig. Inisip na lamang niya na pakinggan na lamang si Aling Fatima at marahil kailangan niyang mailabas ang kanyang nararamdaman. Sa totoo lang Eliana, mahirap ang pinagdaanan ko sa tatay. Araw-araw ko siyang pinaghahanda ng kanyang makakain. Iniiwan ko lahat ng kanyang kakailanganin, pagkain, tubig at gamot. Iiwan namin siya ni Andres mag-isa. Kailangan namin pumasok sa trabaho upang may pantustos kami sa gamot at pangangailangan ni tatay. Masakit sa akin na iwanan siya mag-isa. Wala siyang makausap maghapon. Pag-uwi ko,
Madalang ko lamang siya makakwentuhan. Gayon din si Andres. Kung makausap ko man, ay palagi kaming magtatalo o magsisigawan. Eliana, hindi ko sinisigawan si tatay. Sadyang kailangan kong lakasan ang boses ko dahil bingin na siya. Kapag nilalakasan ko ang boses ko, magagalit siya dahil sinisigawan ko siya. Pero masakit sa kalooban ko ang sitwasyon namin ni tatay. Ako na lamang ang matyagang nag-aaruga sa kanya. Ang panganay namin kapatid, iniwan siya dahil nang dalhin sa bahay ang asawa niya ay inaway naman ni tatay. Sa galit niya ay hindi niya kinibo si tatay at umalis ng bahay. Kung pakiusapan kong dumalo ay hindi niya kinakausap o kinikibo si tatay. Papasok ako noon nang magpaalam ako kay tatay. Alam ko may inindi na siyang sakit. Ginawa ko ang pain management para sa kanya. Inobserbahan ko siya subalit ng araw na iyon ay nakiusap siya sa akin na dalhin ko na siya sa ospital dahil hindi na niya kaya. Lumiban ako sa trabaho para madala ko siya sa ospital. Dito ko nalaman na may epekto sa utak ang sobrang pagbibigay ng painkillers medicine kay tatay. Nakita ko kung paano nagbago ang ugali niya. Inaaway niya kahit nurses at doktor at kung minsan ay hindi ako makilala. Marahil sa lakas ng gamot ay naapektuhan na ang kanyang utak. Nag-message ako sa mga kapatid ko na alagaan si tatay sa ospital. Kailangang maghalinhinan kami sa pagbabantay sa kanya sa ospital. Ginawa ko ito dahil alam kong hindi natatagal si tatay. Hindi nila naalaga o nabantayan si tatay ng operansya. Ako lamang ang kasama ni tatay mula ng operansya. Sa bahay na lamang siya na kumusta ng mga kapatid ko. Pero ako pa rin ang halos lahat na nag-aasikaso sa kanya. Nasabi ko nga noon kay tatay na hindi na nga magawang alagaan siya ng mga kapatid ko. Tanging ako na lamang nang nagtsatsaga na alagaan siya. Tapos aawayin niya pa ako. Ang naluluhang kwento ni Aling Fatima. Hinagod lamang ni Aling Eliana ang likod ni Aling Fatima. Naisip niya na maraming hirap na pinagdaanan ni Fatima at Andres sa pag-aalaga kay Lolo Mario. Hindi alam ng marami ang nangyari sa pamilya nila. Siguro sa mga nakarinig ng away nila mag-ama, maring hinusgahan na siya ng mga tao na masama siyang anak, walang utang na loob at walang galang sa magulang. Subalit, kabaliktaran ang lahat. Hagardo Versosa naman ang mga tao rito sa lamay. Kumakakain, wagas. Pakli ni Jan. Ganun talaga. Maraming taong pumupunta sa lamay para makakain. Sagot ni Ethan. Dagan sa mga tawo din wala ko kaila. Pakli ni Jan. Malay mo, kakilala nila Lolo Mario. Huwag ka nga masyadong nega. Kailan kaya darating si Isabel? Alam na kaya niya na patay na si Lolo Mario? Tanong ni Jan sa kapatid. Siguro alam na niya. Baka sa mga darating na araw ay darating na yun. Sabi ni Ethan. Nagkagulo sa labas ng bahay nang may dumating. Nagulat ang marami nang dumating ang apo ni Mang Mario na si Isabel na galing Japan. Pagpasok ni Isabel sa bahay ay diretso agad siya sa kabaon ng kanyang lolo. Humagulgol siya habang hinahawakan ang salamin ng kabaon. Ganun na lamang ang paghinagpis ni Isabel. Kinalinga siya ni Lolo Mario hanggang siya ay makapagtapos ng pag-aaral. Lumapit ang mga magulang niya at niyakap siya. Umiyak ang mag-anak sa harap ng kabaong habang pinagmamasdan ng mga taong nakikiramay ang eksena sa loob ng bahay. Natigilan ang magkapatid sa nasaksihan. Hindi mapigil ni Jan na lumuha dahil sa pagdadalamhati ng mag-anak sa pagkamatay ni Lolo Mario. Kinalibit ni Aling Eliana si Jan dahil maraming mga nakikiramay na nangangailangan ng pagkain sa labas ng bahay. Dahil na sa wagawas ang mga pagkain, utos ni Aling Eliana. Mabilis na kumilos si Jan at si Ethan sa pagbibigay ng arroz caldo sa mga nakikipaglamay. May mga kabataan naglalaro ng baraha. Mayroon ding matatanda na nag-uumpukan sa mahabang mesa na tumataya sa sakla. May mga matatanda naman na magkakatabi nag-uusap sa loob ng bahay at namamaypay gamit ang kanilang abaniko. Kinabukasan ay nadatnan ni Jan na makalat ang labas ng bahay nila Aling Fatima. Kinuha niya ang walis tingting upang magwalis.
Sinimulan niya ang pagwawalis nang marinig niya ang sigaw ni Aling Dea na kanilang kapitbahay. Jan! Itigil mo yung pagwawalis! Sigaw ni Aling Dea. Ngano Aling Dea? Tanong ni Jan na may pagtataka. Naku! Bawal na bawal ang magwalis kapag may patay. Ngano bawal? Napakakalat po rito sa labas ng bahay nila Lolo Mario. Naku, anak, masama ang pagwawalis kapag may patay. Ang sabi ay, may mamamatay raw kapag ginawa mo ang pagwawalis. Wika ni Aling Dea. Sino po ba ang may sabi na may mamamatay kapag nagwalis kapag may patay? Kasi, pamahiin na yung matatanda. Matagal na yung pamahiin kaya sinusunod hanggang ngayon. Pakli na matanda. May namatay na ba nang may magwalis sa patay? Hay nako, sumunod ka na lang anak nang di tayo mapaano. Okray ang matanda. Labis na nagtaka si John. Wala siyang nagawa kundi sumunod sa nakatatanda. Gabi-gabi may nagpapaabot ng abuloy na makakain pa sa mga nakikipaglamay galing sa kapitbahay ni Lolo Mario. May nagbibigay ng bilao ng pansit, puto, biko, mainit na sotanghon. Tradisyon sa bayan kapag may namamatayan ay nagpapahatid ng pagkain ang mga pamilya sa namatayan. Huling lamay ni Lolo Mario at patuloy ang paghahatid ng mga pagkain dahil alam na maraming tao makikipaglamay. May banda ng musiko na pumesto sa labas ng bahay. Maraming nag-aabang sa huling araw na ito dahil sa serenata ng banda sa namatay. Malimit, tinutugtog nito ang mga paboritong awitin ng namatay o ng pamilya. Inay, ganito ba talaga kapag huling araw ng burol sa patay? Tanong ni John sa kanyang ina. Hindi naman palagi. Malimit ang nagpapaserenata ay yung may kaya sa buhay. Ibig sabihin, mayaman sila Lolo Mario? Tanong ni John. Habilin daw kasi ni Lolo Mario ito kaya pinilit ni Aling Fatima at mga Andres na maibigay ang huling habilin na matanda. Mahal pa naman ang pag-arkila sa musiko. Naku, mabuti kung lahat ng mga nakikipaglamay gabi-gabi ay nagbibigay ng abuloy. Marami sa kanila ang nakikikain at nagsusugal lamang. Nainis na sabi ni John. Marami sa mga namamatayan, ang mga pamilya nito, pilit na nagpapaserenata para masabing may kaya sila sa buhay. Nailibing na ang kanak may utang pa silang binabayaran. Wika ni Aling Iliana. Nalungkot si John sa narinig mula sa ina. Habang nagkakaroon ng serenata ay dumadagsa ang tao sa huling lamay ni Tata Mario. Maraming bata at matatanda ang nanonood. Karamihan sa kanila ay hindi man lamang sumili sa bangkay ng matanda. Kinabukasan sa araw ng libing ni Lolo Mario, maraming tao ang makikipaglibing. Pumila na ang musiko at nagpatugtog na sila ng kanilang marcha. Malakas ang pag-iyak ni Aling Fatima nang ilabas ang kabawang sa bahay nila. Nakaalalay si Mang Andres sa kanyang asawa. Nakipaglibing ang pamilya ni Mang Gabriel. Kasunod ng karo ay ang nakikipaglibing na marahang naglalakad patungo sa simbahan.